Game. Okay, so what's up guys? So we welcome you to another episode of License to Shoot podcast. And together with Wilmin, ako si William, and pag-uusapan nga natin yung ngayon is yung PBA Awards, no, yung Leo Awards since which concluded last Sunday din. And alam naman natin na mixed emotions sa mga awards. So, sa mga award winners na some agree, some didn't. Eh, may kanya-kanya tayong perspective. So, i-breakdown, kaya pag i-breakdown namin muna yung mga nanalo and how like did they deserve what they yung to win the award, or meron bang ibang mas deserving na nandito manalo ng award, or yung mga mythical teams na ano, kung sino ba yung dapat nasa first team, nasa second team, ganyan, 'di ba? So, wag na natin patagalin pa, okay? So, let's go to the first episode tuloy. First award Hmm. natin, no. Sportsmanship Award. Which alam naman natin si Kevin Alas ang nanalo diyan. Sige, sige ikaw muna, Wilmin, no. Ikaw, do you agree na si Kevin Alas ang sportsmanship, or yung siya yung dapat nanalo sa sportsmanship award? Kagaya na sabi ko sa'yo, sa PBA Awards, may mga konting mga awards lang talaga nilook forward. For me, okay naman. Para sa akin, kasi Kevin Alas, we all know naman him as someone na hindi naman siya yung pinag-iinitan ng mga players. Hindi naman siya yung ano, 'di Walang ba? He masamang boto. plays walang masamang buto. So, 'di ba? Sino bang mga kalaban niya? Ako kasi feeling ko okay naman. Sportsmanship award for me kasi ano basta yung player talaga na competitive pero at the same time alam niya kung ano, alam niya din how to treat competition and how to treat his teammates and even his opponents. Yun yan. Actually, agree naman ako sa mga sinabi. Tsaka ano rin siya, parang hindi siya yung tipong nakikipag-trash talkan during games. I mean, I know we we enjoy, minsan enjoy natin yung mga trash talk, or like yung mga konting initan, 'di ba? Syempre Mm. it adds more flavor sa laban. Pero si Kevin ano talaga ano ba yun? Parang competitive siya, pero hindi siya yung nakikipag-asaran. Kumbaga basketball lang tayo na Mm. pagalingan, pakitaan na yung parang, oh, what's in your bag, what's in my bag, 'di ba? Yun yung mga Parang ano, si Kevin Alas din kasi to add na lang is someone na yung parang you could put him in any team and he will be just a leader or a really great locker room guy. And nakita din natin yun nung Asian Games, 'di ba? He was inserted at the very last second and 'di ba? He didn't really contributed that much pero nandun siya parate for uy, his may team isang and game nag-ano siya. Oo nga, wait lang. Okay, okay, Pinutol mo okay. naman agad ako, binibuild up ko na. Hindi siya naglaro masyado dun sa eliminations. Pero nung, 'di ba? And yung provide niya is team support. Pero nung kinailangan siya ni Coach Team nung China game, 'di ba? Magic bunot nga 'di ba si Kevin Alas nun. So yun yung tinutukoy ko. And to add na lang din, 'di ba siya yung nagbigay ng jersey dun sa Jordan na kalaban, 'di ba? So alam mo yun. It's a Hindi really ko good. ma-recall. Ayun. Yung di ba may isang Jordan na play, Jordan 'di ba? Finals na kalaban nila. Basta Mhm. yung Jordan na player after the finals lumapit sa Gilas bench, Gilas dugout, tapos humingi ng jersey. Yun parang wala masyadong hindi ang hininga niya ata big man pero walang parang parang walang Gusto. parang hindi ko alam kung sino bang gusto magbigay. Pero then Kevin Alas, 'di ba? Lumapit agad siya, then binigay niya yung practice jersey niya. So Ah, yun, which is, kwento ko lang din, yung Jordan na player na yun, hindi ko kilala kung sino yun, pero humingi siya ng jersey. Kasi sa country niya, meron siyang kaibigan na Pilipino. And then yung jersey na nakuha niya, binigay niya dun sa kaibigan niya Pilipino. So, wala lang. Pero trivia lang. going back to Alas, yun nga, I think, even though hindi ko super masyadong tinututukan yung NLEX, the stint na ginawa niya din nung Asian Games for Gilas, you could see na he's a really yung parang yung role player siya. Pwede siya maging role player sa isang team and a good locker room guy. And tingin ko naman deserve siya for the sportsmanship award.
And yun nga, that pretty much sums up for Kevin Alas. Yan, congratulations to Kevin Alas for the well-deserved sportsmanship award. Okay, next, Rookie of the Year, si Justin Arana. Yan. I'm alive, I'm alive. Ay, Yes, sir. okay, sige, Kasi alam sige. niyo naman, I'm always the person na who loves the PBA draft. And talagang pag na-draft, before the draft, tinututukan ko na yung mga rookies. And even their first year, tinututukan ko pa rin sila. And last year, yun, tinutukan ko yung PBA draft last year. Happy for Justin Arana to be selected by Converge. And at the same time, super happy na nakuha niya din yung Rookie of the Year award. And I think he's also deserving kasi kung titignan mo naman yung statistical points, yes, his second ata siya sa statistical dahil nauna si Ato Ular by what? Point 1 ata, 1 point something lang. Basta 1 point lang yung statistical point na lamang ni Mm. Ular. And then nung nagkaroon na ng voting, doon siguro umalagwa si Justin Arana. And I'm happy for Justin Arana kasi alam mo naman tong player na to. Simula UST pa lang kahit di mo paborito yung UST William. Tinitingnan alam ko ano yan eh. Pinapanood ko na yan si Arana and his rise going to the PBA and now winning the Rookie of the Year award. It's just a sight to see for this big man. Actually, nung una, napaisip ako between. Actually, hindi ko pa nga masyadong Mm. inanong para pinredict na mag-Rookie of the Year si Arana. Yung mga nasa isip ko pa nga nun was syempre si Ular, Tyler Teo, Gian Mamuyak. Yung mga not, Gets. ayokong sabihing mainstream, pero yan, sila yung mga sikat eh. Or like yung mga sinasabing rookies na nagpapakita eh. So, I honestly thought sila na Ako baka ano eh. sila ang Pero so at first nagulat ako kay Arana pero at the same time I realized nga deserve nga naman ni Arana. Tsaka ang ganda rin ng nilaro niya. Meron pa nga isang game in which nandun akong live Nanood ako live dun sa MOA. Na niya si maga na neutralize niya si Junmar. As in na fouled out si Junmar dun. Okay, tapos kaya nanalo yung Converge. So parang which ayun na naisip ko no, especially yung 'di ba Converge, they were really going with size kasi 3 and 4 big man sila nun. Although pang fourth siya doon, siya yung pangalawa sa two straight picks na yun. Pero 'di ba, parang si Ambohot hindi pa masyadong. Kumbaga ngayon pa lang magpapakita ng magpapakitang gitas or magbe-breakout si Ambohot. Pero naunahan siya mag-breakout ni Arana. So parang nakita ko. Tsaka mas consistent din eh. Consistent din yung mga pinapakita ni Arana and yung mga top bigs ngayon, 'di ba? Kahit rookie, nakita mong nilalabanan niya yung mga Junmar Fajardo, Christian Standhardinger, 'di ba? And parang kaya na-realize ko na oo nga parang siya nga talaga. So si Arana nga talaga ang parang it really was his na kaya parang yun nga. So parang sabi ko na okay siya na nga talaga dapat. Siya yung naging top rookie nung season like nung previous Mm. season. Parang ano lang din. Si Arana kasi parang started a bit talagang kinakapa niya on his first conference. Pero nung dumating na si Coach Aldin, tapos nung third conference niya, medyo nakukuha niya na rin eh. 'Di ba? So, kaya tingin ko talagang andun, siguro naging factor din 'yon bakit siya nanalo. Si Ato Ular naman, siguro for me, kung if siya naman yung nanalo, masaya din ako. Kasi ang ganda din ng story niya eh. Hmm. Coming from the second round, biglang pumutok, unknown yun eh. Bigla na lang siyang pumutok ng Filipino, Filipino First Cup ba to? conference. Parang All Filipino. uh, So, talagang maganda din yung storyline pag si Ato Ular. Pero, I think naging mas kung ano man consistent nangyari, lang si Justin. yes. Ang akin lang din, kung ano man nangyari dun sa PBA voting, yung voting after the statistical points, kahit sino manalo dun sa dalawang yun, for me lang, is, talaga, sila naman talaga yung nagpakita all through, all the year out. All year out. So, yun. Okay, so moving on to the most improved player, Mav Ahan Misi. Ito yung kinda surprising for me. Well, not not because
Hindi naman sa hindi deserve. Pero kasi 'di ba, parang si Mav, alam mo matagal na siyang mga Sino ba stars. kalaban ni Mav? Like the other people na Alam ko kasama sina dun sa Don candidates. Don Troliano, sino nga, sino pa, wait lang, check ko yung mga iba pang Si candidate. Arvin Tolentino lang naalala ko. Ayun, si Tsaka Arvin si Tolentino. Ahamisi lang. Oh, ayun nga. Tsaka alam ko may isa pa eh. Pero yun nga, yung nakaka-curious for me when it comes to eto. Teka, check ko. Yun nga, parang, deserve naman like, maganda rin naman yung pinakita ni Mav ngayon. Pero, kasi alam mo na, he was already one of the top stars back then eh. Na, even before now eh. So, parang, ayun, sina RK Ilagan din kasama. So parang Mm. yun ang mas iniisip ko eh, 'di ba? Kasi pag sinabing even Jamie Malonzo was pala Mm. MIP candidate. Pero ako yun nga ang ano ba to? Ang perspective ko sa sa most improved player is yung parang 'di ba sa NBA na like yun, si Oladipo, 'di ba? Dati hindi mo masyadong nakikitang na Ah. hindi mo pa siya Nagets ko nakikita yung sa point top mo. stars. Tapos parang out of nowhere, ayun, out of Yes. nowhere, 'di ba? Kaya kaya rin hindi rin ako isa pa sa PBA when comes the most improved player award. Hindi ko magets yung mga ibang hindi ko rin magets kung bakit yung mga sophomores they win. Mga iba nananalo ng sophomore. I remember Terence Romeo won Mm. the most improved player award nung sophomore year niya. Pero yun yung isa rin sa hindi ko magets sa I mean no hate no hate. Curious Mm. lang ako. Kasi, 'di ba, parang rookie, syempre pag rookie adjustment period pa 'yun eh. For some or maybe most players, 'di ba? Rookie year was adjustment. So parang sophomore, 'di ba? Parang they have one season under their belt. So expect mo naman. So parang expected na rin siya na parang mas gamay niya na yung PBA. So mas alam na nila yung pakiramdam sa PBA. So doon sila nagbe-breakout, doon sila na-establish as stars. Yeah, for me, yun. Yun yung parang kaya at first nung pinredict ko nun was si RK. Baka nga si RK. Kasi siya yung masasabi natin na most improved din. Ay di, sophomore niya lang pala yun. O nga pala, sophomore. Pero yun nga. Wait lang, so for more, yeah, Nagpa-draft so siya for, nung pandemic eh. tama. Ayun, so parang yun lang yung curiosity that sparked with me when it comes to the PBA Most Improved Player Awards. Actually, medyo same tayo na we find this most improved awards interesting. And medyo parang, parang nakakataas ng kilay. Yung akin siguro malalaman natin mamaya yung kasagutan as we go further to these reactions about the PBA awards. Pero I would just like to go to your point na sinabi mo yung sa NBA. Parang merong case na like si Oladipo out of nowhere. There was still a case then on the NBA na wait lang, hinahanap ko din kung anong year yun eh. Pero the most Sino si improved nun Jamoran? was oo, yung si Jamoran O was already 2022. yun 2022, 2021 yung sinearch ko eh. Pero 'di ba? So I think yung kasi tinitignan din kasi talaga sa most improved siguro is yung kung gaano kalaki yung jump, 'di ba? And sometimes meron din na yun nga si Jamoran na expected naman magiging star pero tumaas yung laro niya. So biglang nanalo siya ng most improved. I think that was then the year na hindi din ako sumang-ayon kasi may Oo. mga candidates na ang At lalaki saka rin nung Rookie of the tinalon. Year na siya. Oo, yun. Okay. So, Mm. parang ganun din yung nangyari dito. Pero, akin lang naman is kung tatanungin mo din naman yung mga ibang people or ibang tao, ang konyo na. Pero anyway, yung PBA, di ba yung PBA kasi, yung PBA awards, is, hindi lang naman naka-statistical points yun eh. Even though the voting Mm. din. May Yun votings na din nga. yan. Like the media, the players. Hindi ko sure kung yung fans kasama sa voting. Hindi, wala. Pero, walang fans, no? So, yun, yung media, yung players, yun yung alam kong merong, may voting power. So, for sure, may nakita sila na hindi din natin super nakita Mm. on that time. Kaya, ako, happy ako for Mav na nakuha niya yun. Pero mas happy ako kay Maverick Ahamisi for this conference. Kasi, a new, Mm. new story for him. So, and I'm claiming it
All-Star Maverick Oo, Ahamisi ayun na. on the way. So, yun, di ba? Mm. So, bonus yung most improved kasi tingin ko excited din siyang maging All-Star. So, yun lang Syempre, naman sa akin kay champion. Maverick Ahamisi. Pero, meron din akong medyo related sa most improved na reaction mamaya pa as we go further in this episode. So, yun. Okay, so next award natin sa All Defensive Team. So, ang All Defensive Team, si Junmar Fajardo, Christian Stan Hardinger, Cliff Hodge, Chris Newsome, and Gio Halalon. So, kasi ikaw muna, ano pang, hindi naman, sino yung parang out, ano ba, what's your take on this? Ayun, sorry. Nawala ako Wait dun. lang. Sino ulit? Si Halalon, si Junmar, si Newsome, di ba? Si Stan, Newsome, si Stan, and Hodge. Hodge. Oo, okay naman ako dun. Kasi hindi ko, actually, honestly, hindi ko din super kabisado kung sino yung nasa candidates ng defensive team of the year. Pero, feeling ko naman with the players na nakuha nila, I think the stats and on eye test, defensive players naman talaga nag-show up last year. And yung mga big months kasi, kaya din naman talagang nagiging defensive player yan is the rebounds, di ba? And the blocks are, tawag doon, counted para Mm. sa, defensive, anong tawag? Defensive team or defensive player? All Defensive Team. Ay, all defensive team of the year. And kita natin, di ba, si Junmar, di ba? Alam mo naman natin, hakot yan sa rebound. Ganun din si C-Stand. 'Di ba? And Mm. ganun din si Hodge, 'di ba? Kaya nandiyan yung tatlong, well, we can say big man of the league na talagang nag-all in effort for rebounds kasi nga counted yung rebounds as Sa uh defense? 'di ba? Kasama ba? Oo. Kaya may mga kaya nga 'di ba, yung may mga halimaw sa depensa na may mga players din na yung mga players na naging all defensive sa NBA, like ang tataas din ng mga rebounds like Draymond Green, Gobert, Kasi mga shot blockers naman yung Jackson. mga yun. Pero may factor din yung mga nila, pinaprovide nila din yun. So yun. Actually, sa akin, pinaka nag-stand out sa akin sa defensive team si Gio Halalon. Kasi siya yung Mm. ang galing talaga dumepensa. Alam mo yung maliit, parang kiti-kiti. Tapos Mm. harap-harapan niya aagawin sa yung bola. Yun yung pinaka sa akin kay Halalon eh. Na papahiyain kanya harap-harapan. I mean, parang si Chris Ross, I mean, of course, si Chris Ross greatest defensive point guard at least in recent memory. Pero yung mga steals ni Chris Ross kasi parang alam niya lang eh, more on IQ na alam niya kung saan yung passing lane. So doon niya babasahin. And then pagka intercept niya tapos steal. Hindi yun parang si Halalon harap-harapan habang dinidribble mo yung bola, babantayan kanya. Tapos susundot lang siya din, agaw niya na agad eh. Kaya for me, doon nagkaroon ng si Halalon. Yun yung yun yung nag-stand out sa akin kay Gio Halalon defensively. And naman sige nga, actually, yun talaga yung yung mga ganun mga guards na talagang sobrang kukulit dumepensa. Yun yung mga gusto ko din manalo sa defensive players of the defensive all defensive team, 'di ba? Like there was a time din sino to? Si Ping, Eximiano, 'di ba? Yung mga ganung mga kind of players, Hmm. like ang kukulit dumepensa. Pero Yun kasi yung talaga mga para sa ibang akin yung pero yung nakakatuwa din. yung mga iba kasi sa mga makukulit dumipensa. Aminin mo natin o hindi, 'di ba? Parang sundot ng sundot kaya mabilis Mm. na agawan. Ay, hindi naman naiiwanan pala. Mabilis naiiwanan ng offensive player, especially kung maganda yung ball handling ng player. Pero ito si Halalon, regardless kung sino, kaya niyang agawan ng harap-harapan. Tsaka yung mga help side defense niya. Mm. Yun yung eh. Kaya, yung galing ni Halal na pang ilang defensive team niya na to. Kasi, alam ko nag-defensive team din siya nung rookie year niya eh. Yun ang hindi ko maalala kasi to be honest yung sa awards kasi ako hindi ko na masyadong natutukan. Talagang ako ang naantay ko lang yung kay Justin Ara, yung Rookie of the Year. Kasi Hmm. doon ako for me interesting talaga kasi sino to? Ato Ular tsaka si Justin Arana, 'di ba? Yung parang akin doon
kahit sino manalo doon, okay ako. Kasi ang ganda ng storyline nila. Pero going back, we're in the all defensive team. Ano yung susunod nating pag-uusapan naman after this Okay, one? sige, mythical teams na tayo. Mythical Isa, teams na tayo. isa-isahin I-second team mo natin. muna. Second Second, team. Mikey sige. Williams, Robert Bolick, Calvin Oftana, Calvin Abueva, Orvin Tolentino. This is kind Okay. of, sige, ikaw muna. Eh, Ako muna, sigurado ka. O sige, kasi akin, for me, ang, wala, sabi ko nga, 'di ba, Rookie of the Year lang naman talaga natutukan ko. Pero, dito sa all defensive second team, yung parang, dito ako parang nag-start magpuna. Dito lang naman. Hindi ako tumaas lang kilay ko dun sa most improved. Pero dito sa second team, medyo parang tigo, uy, bakit ganyan? 'Di ba? And bakit, ano bang sinasabi ko? It is MIPC, sino to? Si Mav. Pero ang nasa mythical is si Tolentino. Oo, 'Di ba? yun Parang din. dun lang ako na parang, 'di ba dapat kung si Tolentino yung MIP ay yung second team sa defense sa mythical, di dapat siya yung MIP. Oo. Parang dun ko lang napaisip. Parang dun lang ako nag-isip on that part. Kaya parang yan yung sinasabi ko na parang na-weirdan lang ako nung nakita ko yung result of the mythical second team and Actually, most sige, go improved. lang. Yeah, So actually, yun. medyo na-gets ko rin yun. Kasi, kasi by position to eh. Mm, Sa UAAP best 5 na eh. Pero ito, alam ko, mm, by position to eh. Like, naka-list as, front court si Arvin, si Mav sa backcourt. And yung non-negotiables naman yung backcourt which are Mikey Williams and Robert Bolick. So parang ba? Para syempre kung ipapasok mo si Mav, sino tatanggalin mo? Hindi mo naman matatanggal yung mga gwardiya dito gets sa naman, gets. mythical team. So parang that's how I saw it. Pero actually, nga, si naman, yung si Oftana, actually si Oftana, which, especially nung All Filipino, ang ganda ng nilaro niya, nung nasa NLEX pa siya. Ah, Then ganda si, din nilaro niya ng opening night pero ibang usapan yun sa go. tsaka kahit last nung Governor's Cup, di ba? Ang ganda rin ng nilaro ni, Oo. ang ganda nilaro ni Calvin Oftana and si Calvin Bueva, alam naman natin kung sino yan. So parang, ito yung yung naging a little bit of controversial kasi may mga nababasa ako sa comments ng tao and si Homer ata nag-post din, nag-tweet din na Ang na sabi? parang bakit daw second team lang si Mikey Williams na Mm, in which of course, di ba, pang first team naman talaga. Pero kasi mm, hindi mo rin naman matatanggal yung performance ni CJ Perez and ni Scotty Thompson. Kasi si Mikey Williams, kahit sabihin natin na ang ganda ng niya, MVP caliber nga yan eh. Pero 'di ba, pansin mo meron siyang parang hilak, ba to? Parang hilak some games compared sa iba. Kasi 'di ba parang may times na parang 'di ba nung una nung sa All Filipino, 'di ba late siya nag-start ng season dahil mayroong ongoing contract negotiations siya. And then nung mhm, second conference naman, na-suspend siya like indefinite. Ewan ko kung indefinite or basta ilang games din siyang suspended nun without pay by TNT GM nung time na yun na si Coach Jolas. Kasi, kasi di ba parang ang daming, parang nag-awol ba siya? Alam ko pa, something like that or like hindi siya nagpapakita sa practice. So parang nag-ano siya, so he was suspended which ilang games din ang na-miss niya. So parang doon ko nakikita na lumiit yung sample size for Mikey Williams and ano mhm, um hindi siya yung kasing lawak ng sample size for CJ Perez and Scotty Thompson which yun nga yung kalaban niya sa guards. Kaya I believe na yun yung bumaba sa stock ni Mikey mhm. Williams hindi mas stock pero like yung Oo. Yung ano yung niya. parang
yung case niya Oh, for yung the case mythical niya. team. Oh, case Yun. niya for the first mythical team. Tsaka si Scotty kasi may BPC. Tapos si CJ, lagi runner-up sa BPC, di ba? Mm. Nung ano ba, nung All Filipino, sino BPC nun? Yun more. John Marshall. Okay. Pero si CJ nandun din. Siya number 2. Okay. Okay. So yun. Ano mamaya ko na siguro pag-uusapan niya kasi medyo may mga mag-overlap yun dun sa ano Sa, hindi, actually sige, pag-usapan ko na. Yung kay Mikey Williams, actually wala naman akong problema sa second team. Bukod dun sa sinabi ko na medyo naging weird lang sa akin yung yung kay Tolentino tsaka kay Hamisi. Pero kung yun nga yung naging parang case nila na kasi nga by position yung pinag-usapan doon, edi feeling ko okay, medyo na justify. Pero yung sinabi mo naman about kay Williams, mahirap din kalaban yung siguro ano lang din talaga. Baka naging ano lang siya, naging borderline first mythical team siya. Kung tatlo yung guards na pwedeng kunin sa mythical Oo, team, baka siya nandun doon. siya. 'Di ba? Kasi kung isipin mo din yung CJ Perez, yun nga. 'Di ba? Ano siya, number 2 sa statistical points sa nung na-check ko eh. Oh, tsaka So ano mahirap na din rin eh, kalaban yun. parang sa kanya na rin yung SMB eh. Parang slowly Mm. binibigay na ni Junmar sa kanya. Mm. So yun lang naman. And then to add na lang din yung kay Bolik. Parang may mga nakita ko bakit daw si Bolik. Bakit si Bolik nasa second team. Ang reaction ko na lang doon. Wala lang, as a Bolik fan, okay, okay na ako dyan. Masaya na ako. Second team siya eh. Tsaka Wala naman deserve akong niya naman ina-expect eh. eh. Oo Oo, nga. Yung and ano lang siguro, naging ano lang siguro doon, yung naging case lang ng iba is, naging, may time na nawala siya eh. Because of the contract, contract 'di din. ba? Parang ganun din kay Mikey Williams. And ikaw ba? Sige, tanungin na lang din kita. Kasi may mga nakita din ako na hindi deserve si Bolik. Ikaw ba, what do you think? Parang may ibang tao bang na mas deserving kay Bolik on that first on that slot or okay naman siya diyan? Honestly, oo. Kasi slowly, di ba nga, he's, parang talaga he's establishing himself na rin naman as one of the best players in the league. Eh. Mm. Nung time na yun, kung, di ba, parang, uh, I mean, no shot at the other Northport players, pero pag wala din si Bolik, eh, parang iba yung nagiging yung nadala ni Robert Bolick sa kanila. Kaya I believe na parang he deserves this naman and rin malaki ang imprint ni Robert Bolick sa Northport, Mhm. especially knowing na I mean, don't forget na last season he was an MVP candidate and Mm. hindi lang siya yung and ano ba yung right term for hindi siya yung parang ngayong season lang na na-establish niya sarili niya. Matagal nang on the way yan si Robert Bolick. Kaso Tama yun nga, naman. nag-Japan nga lang, which babalik na rin siya dito or he's eyeing to return here in the PBA. Kaya, Mm. na-establish niya naman na talaga sarili niya as one of the best players. Ah. And he really deserves to be the guard. And eto, kung sa mga nagsasabi na, since ikaw yung nakabasa ng mga comments, yung mga nagsasabi Yun na lang nabasa ko. Yun lang. Yun lang naman okay. nabasa ko na wag kang maglala. Nagbigay ba ng pangalan? Kung hindi si Bolik, edi sino? Wala. Walang sinabi. Parang Di ba? bakit nandyan? So, yun lang. Oh, ayun. So, curious lang ako kasi alam ko medyo nga hindi si Bolik, hindi siya yung parang iba yung performance niya nung season 47 than the previous seasons pa like the 46 nung kung kailan naging MVP candidate siya. Pero ano pa rin that was his team in Northport and kung hanggang saan siya hanggang dun lang din yung team, hanggang dun lang din yung Oh, Northport, they 'di will ba? go where Bolik takes them. Oo. Katulad ni Remogat. Oh, No, ayun. nasingit ko lang Remogat. tulad ng aming previous episode. So kung may PBA fans dito na nanonood ng UAAP, check also our UAAP content. So yan. Ayan. Pero let's go na sa mythical team. Nasingit ko lang. Pero yeah, Yeah. let's go with So, first team na. mythical team. Feeling ko dito ka mas excited eh. Ako kasi normal lang. Ako pinaka-excited talaga ako Rookie of the Year. So ikaw, sige, banggitin mo Ito, na yan and your reactions. of course, si Junmar Fajardo, Stan Hardinger, Scotty Thompson, CJ Perez, and Jamie Malonzo. Mm.
medyo surprising-ish yung Jamie Malonzo na nag-first team. No, pero slowly na-realize ko, especially nung Governor's Cup, nagiging mas niya na eh. Ah. Parang siya yung isa, mas nakakrak, hindi naman mas mas binibigyan siya ng place ni Coach Tim and nagbe-breakout talaga siya. Actually, nag-start yun for me, yung breakout game niya in a Hinebra uniform was nung Game 7 against Bay Area. Yung 22.17 rebounds niya. Nag-champion. Mm. Siya pa best player of the game nun. Sipin mo, Game 7. Best player agad siya. Nag-best player siya. Tapos, ano pa, in front of nearly 55,000 people. So, medyo shocking. Pero na-realize ko na, oo nga, ang ganda nga rin ng ginawa ni, alam naman na tao na Hinebra fan ako. So, na pinapanood ko yung mga games ng Hinebra and nakikita ko yung kung gaano ka-vital si Malonzo doon. Hindi lang siya Mm. yung basta hindi lang sila yung kasi 'di ba, I mean knowing coach team 'di ba, siya more on system siya hindi siya yung pipili ng best lang isang player na lahat ng plays natin magre-revolve around a certain player. Para lahat talaga kailangan lahat like patuloy-tuloy gumagalaw yung bola tapos yung ball movement, player movement, etc. Kaya si Jamie Malonzo is one of those who thrived in that na kahit wala masyadong plays na ginagawa for him na di ba na nakakagawa pa rin siya ng solid numbers, solid performances and yeah, a Eto 22.17 rebound game is part of it. Okay, go. sige, wait lang. Total, na kay Jamie Malonzo naman yung topic natin. Kasi pag inantay pa kita, baka, baka, baka mapunta sa ibang topic eh. Mm. So, ito lang naman yung reaction ko. Ngayon ko lang din siya na-realize nung sinabi mo na si Jamie Malonzo was sa first medical team. So, bakit hindi nag-most improve si Jamie Malonzo kaysa kay Ahamisi? Total, medyo hot topic sa atin yung most improve eh. Di ba? Oo, What you, what you think? yun na nga, Ano tingin mo doon? kaya nga sabi ko curious ako sa ano eh. Pero Oo nga, hindi. hindi rin naman guard si Malonzo eh. Pero hindi ba parang if we're gonna hindi na yun yung ano, yung hindi na yun yung debate doon kung ano kasi okay, nagets ko yung Tolentino at saka Ahamisi. Bakit si Ahamisi wala sa mythical team? Pero si Tolentino nandoon tapos hindi siya nanalo ng MIP kasi nga by position. Pero ito mythical team pinakamataas na award aside from the MVP na pwedeng makuha ng isang player. And then hindi siya mananalo ng MIP if candidate siya. So, 'di ba? Hindi naman ako si commissioner. Oo nga, pero ano, 'di Hmm. ba? Medyo Pero doon na eto na dito na yun na tumaas yung yung kilay ko talaga. na parang Parang curious lang gano'n. ako na. Pero Na although kung tutusin hindi rin naman ako pang kung na hindi rin naman ako Jamie, kahit Hinebra ako, hindi ako Jamie Malonzo for most improved kasi sophomore nga. I mean, kakasabi ko lang kanina kung ano yung stats ko when it comes to mm. sophomores winning the most improved player award. Pero yun nga, no, medyo curious lang kami sa most improved player award kung ano ba yung specific criteria nun sa PBA. Pero going back sa kay Jamie Malonzo sa first team. Actually, dineserve niya rin naman, especially with his late Ah, runs sa oo naman. Ako ano, wait lang. Ano, 'di ba? Kaya nga siya napunta sa Hinebra ng early, kailan ba siya na-trade? Commissioner's Cup. 'Di ba start ng Commissioner's Cup Hinebra na siya? Kasi ang Mm. ganda din nun, nilalaro niya sa Northport nun eh. All Filipino, maganda na nilalaro Oh, niya. yun, And nagilas then, pa nga siya, di ba? oo, kaya nga feeling ko all year round naman, talagang walang pinakita si Jamie Malonzo na ano, hindi siya deserving. Lalo nga gumanda yung ano yung performance niya nung nalipat siya sa Mm. Hinebre. Ayun, he thrived in that coach team system. Mm. Tapos, and then next naman, CJ Perez. Alam na natin, lucky runner-up sa Oo. and slowly binibigay ni Junmar sa kanya yung MVP. So, deserve niya. Scotty Tsaka was, number 2 siya eh. So yun lang naman sa akin. Number 2 yun, si number 2, CJ. So yun. Scotty Thompson, of course, best player. Actually, pinaka si CJ at si Malonzo lang naman yung parang
dalawang tingin natin hindi pa shoe-in nung sa una. Kasi, Talaga ba? Ako CJ Shuin ako kasi kung actually, statistical points lang. hindi, Wala sa nang ano lang, pipigil sa akin kay hindi. kay Like CJ. yung without knowing the statistical points pa lang. Like, syempre, kailangan makita mo kung sino yun. Okay. Pero yung pinaka, ano natin, like sa unang tingin, yung pinaka una mo makikitang shoe-in, were definitely si Junmar, Junmar. si Stan, and Scotty. Kasi sila yung BPC. Kasi di ba usually ganun ng mythical team. Yung tatlong BPC lagi ang pasok dun. Unless meron dun na dalawang BPC, edi maglalagdag ng ano. So parang sa unang tingin mo, makikita mong Mm. ano. Although I do believe na for first team na si CJ Perez kasi lakas-takas ng Mm. SMB and siya yung number 2 guy doon eh. Mm. So si CJ Perez. Tapos nung 'di ba may mga times na injured si Junmar tapos si CJ yung nagiging main guy nila. Mm. And nananalo pa rin sila. So alam ko si CJ ano talaga siya. Kaya yung last spot lang yung pinaka ano, Oo. for me, si Jamie Malonzo. So, okay, moving on. MVP. Ay, Na-search wala mo. akong Ah? sorry. Wala na akong masabi diyan sa MVP na yan eh. I'm Oh, just John Mar eh. happy lang. 7 time, grabe. Although at first Mm. nung nag-eye test gaming ako nun yung sinabi ko, yung tulad na sinabi ko kanina, sa eye test gaming, yung hindi ko pa masyadong inanalyze or like, tsaka hindi ko pa nakikita yung mga, yung mga statistical points. Akala ko mag-MVP na si Stan Hardinger. Kasi 'di ba may BP siya tapos may finals MVP pa siya. Pero ayun nga, nung All Filipino medyo parang he had a good All Filipino although may konting pagka rocky din. So doon ko nakita yung justification or like doon ko nakita kung bakit mas dineserve ni Junmore yung MVP. And ano pa masasabi natin 7 time MVP. So for the Masasabi ko lang, antayin nyo na lang sa pod, may niluluto kami tungkol dyan sa oo, MVP. tungkol Yan. kay Junmar Fajardo. And Yan. wait lang, isa-spoil ko na hindi namin gigest si Junmar. Baka ito kasi yung Oy, pagkaluto sorry, nito. sorry, sorry, Yung sorry, pagkaluto sorry. nito, baka mamaya may mag-expect na pupunta dito si Junmar. Hindi. Magandang Ah, topic lang. Pero ako for me, excited ako dun sa topic na yun eh. no. And, And, ayun nga, ayun. Junmar Fajardo. Balang araw, mag-guess din namin si Junmar. Sana. Yee! Sana. Joke lang. And yun nga, May manifest lang. Si Junmar, which ang ganda rin ng story ni Junmar. 'Di ba? Parang ito Mm. ito yung first season na post-pandemic full season post-pandemic So parang nung pandemic, parang ginawang pahinga ni Junmar eh. Mm. Hindi tignan mo. 'Di ba? Kasi Mm. na-injure siya like 2020 pre-pandemic kaya yung bubble hindi siya naglaro. Mm. Yeah. Wala talaga akong masabi na sobrang galing talaga ni Junmar na well-deserved 7 time MVP. So isipin mo, since 2013, di ba? 2013 to 2023. Pito dun MVP. Ang isa lang na ang dalawa lang na MVP nun was Scotty and Arwin. Pero yung kay Scotty, I mean not to take away from two conference yun, not to take away from Scotty's MVP. Two MVPs. And then yung 2020 naman, 'di ba, walang MVP, best player of the conference lang won by Stanley Pringle. So Mm. pag yung 'di ba, yung full yung lagi basically full 3 conference season. MVP MVP si Junmar. So wala talaga tayong masabi. And baka nga tama yung sinasabi ni Danny Ildefonso sa kanya nun. May sinabi siya way back na Na baka ano. na kayang mag 10 MVPs ni Junmar. Noong time na yun, siguro mga 3-4 pa lang MVP niya. Tapos ngayon Mm. biglang Ilan taon na ba si 14 na. Junmar? 31, 32. Uy? Kung ganun, hindi kayang-kaya pa. Oh, kaya pa. Kung ganun, kayang-kaya pa. Veterans League Ah, ang PBA. ako naniniwala ko kaya niya ng 8. As early as now, 8. 8 agad. Ngayon pa lang, wala pa silang first game. 8 agad, kaya niya yun. Di Oo, ba? kaya niya naman Oh. kaya niya. Especially, actually to add lang, I'm excited for Junmar this year.
kasi galing FIBA World Grabe Cup yung eh. ipa yung World 'Di Cup pa. ba? Ang So daming yun bago yung ang magandang daming ano. na-improve ni Junmar. Kaya, Mm, bro, sa excited ako ilabas niya mm, yung bagong yung moves in his arsenal. So, mm. ikaw, may parting So shots ka yun, pa ba with Junmar? wala na akong parting shots kay Junmar. Ikaw ba like, okay, MVP ng pinag-uusapan natin. Now, let's move on with a different topic, pero related sa PBA Awards. Ito, ano yun, dapat sa umpisa to eh, pero ngayon ko lang din naalala ipasok. Napanood mo yun, no? Yung PBA Awards kahapon? Or like, glimpse of it lang? Nakita mo Oo. ba? So, Parang sa okay sa'yo, backstage ata ng Araneta. hindi yun backstage ng Araneta eh. So, pagkakaalam ko, parang dun yun sa Starbucks ng Araneta. Ah, wait, dun lang? So, parang nga eh. Check Ah, sa may ulit. Pero entrance? parang, Sa may entrance? oh, sa may entrance na dun sa may ikot-ikot yung ano, yung Mm. parang LRT. Parang nandun lang sa harap eh. If dun nga talaga, check ko nga ulit. Pero, are you agree with that venue? If in case. Yun Eh, lang naman. Parang, oo nga. Hindi ko di ba? alam kung ano Parang, yung justification dun. So, kung may alam ng justification, please kindly let us know in the comments. oh, Pero yung parang ano ano lang din yun eh. kasi, Dapat ito oo. magandang question sa umpisa eh. Pero nakalimutan ko eh. So, maganda lang isingit ngayon kasi, ikaw ba? Ano bang, parang medyo parang lumiit eh yung itsura nung kahapon. Yun din, kasi hindi rin naman ano eh, hindi rin naman pero hindi rin naman makakalapit yung mga fans doon. Pero 'di ba parang before 'di ba sa court mismo ginagawa? Yun din, 'di ba? Sa court mismo. Oh, bago mag-opening ceremonies. Pero siguro pero kung pinanood, 'di ba pinanood mo yung opening ceremonies? Mm. So, nung pinanood mo doon, meron bang meron bang pinagbago sa stage na na naka-affect sa kung paano Wala naman, para saan wala naman. In fact nga pwede nila gawin 'to kasi may stage eh. Para sa akin ah. So kung sa may mga nakakaalam, paki-chime in na ah lang sa comments. Pero kahapon yun nga yung una ko napansin eh. Nagets ko na parang gusto lang siguro nila wag masyadong gawing malaki. Pero parang feeling ko may ibang venue and rather than just the outside of the ano ba tawag dun sa place na yun? Parang dun sa may Starbucks ng may ano. concession. Oh, dun sa may concession. Parang pwede siguro media room na lang if they really wanted to make it Mm. just a small venue. Ganda, nagets ko yung idea na parang mukhang they just wanted to be a small, parang maliit na gathering lang. Pero parang medyo, siguro kasi ako, alam ko yung itsura ng Araneta. So parang dun lang ako naif na parang dun lang sa may food court yung Oo. awarding, di Mm. ba? So, yun, kung may nakakaalam, chime in on the comment section. And let's talk about naman, ito na yung pinaka ending question about the PBA Awards since ito yung topic natin ngayong episode. And do you think ba na the award should be solely for points na lang or you think yung PBA votes dapat nandun pa rin through may mga concerns tayong nakita, may mga parang awards tayo na Mm. parang uy, nag raise ng ating eyebrow. So tingin mo ba dapat nag-stick na lang sa statistical points and other voting should not be yun ang magandang question, team. Siguro media pwede. Pero player voting ang hindi ako ang feel ko dapat wala na. Kasi, I mean, obviously, I know players respect one another's games. Yeah, I understand that. Pero kasi, hindi mo rin naman masisisi mo. Iba kunyari, eto, teammate ko to. Boto ko to. Tropa ko to. Like, teammates kami nung high school, childhood friends kami, sabay kami sa probinsyang to, papuntang PBA, 'di ba? So, boto ko to. So parang to remove the biases lang, 'di ba? Mas kumbaga to remove the biases lang, mas sang-ayon ako na tanggalin yung player voting. Pero other than that, wala naman ako nakikitang ano, ah, parang other than that, okay lang naman sa akin yung criteria for winning the award. Mm.
Ako naman, actually, na-question ko lang. Pero, wala naman ako masyadong ano dun. Na parang, interesting question to steer the pot lang naman. Na yung votings nga. Kasi, I think, dun nagkaroon ng difference for some other awards like the Rookie of the Year. Yung siguro sa MVP din, meron din, di ba? Mm. And even siguro sa mga mythical teams, di ba? So, meron mga affect din. Ang laki din nangyari dun dahil sa mga votings. Pero with that being said, I think all of the PBA, ano naman, all of those who won the PBA awards, I'm really happy for them naman, nevertheless. Super. And ano, Dineserve 'di ba? naman Kahit nila. naman, oo naman, 'di ba? Kahit naman sabihin natin na, uy, parang sa MIP dapat ito, dapat 'yan, 'di ba? Ako to be honest, masaya ako kay Ahamisi kahit anong mangyari. Then ganun din naman ako sa mga nanalo din ng mga mythical team awards and yung na parang dapat feeling natin, uy, dapat MIP siya. I'm happy for Oh. everyone who won the awards and obviously dun sa mga hindi nanalo naman, gusto ko next year naman sila manalo. Diba? Hmm. Yeah, Diba? especially Hindi ko in... hindi pa naman pa-retire tong mga 'to eh. Oo naman, diba? Eh, yun. Ah, yun lang naman sa akin. And I'll just end my case with Junmar MVP number 8. De joke lang. Pero yun. Sana Junmar MVP number 8 this year. Para lang sa akin. Diba? And actually, ano lang. Kasi nga excited ako for Junmar this year with, after the World Cup. So, yun lang naman. Yun yung ano eh, for me. And the Hmm. and we wrap it up by hoping that if you like, comment, and subscribe, it only takes a few seconds, but it makes a massive difference. And for my partner Wilmin, this has been William Go. And until then, take it easy, stay safe, have fun.